Another loan application na mabilis mag-approve? Ito na kaya yung sagot, ang Peso Go na nagpapaloan ng up to 30,000 pesos. And ito nga pala ay requested ni at Arcilia Mamadam Makampaw. At ang sabi niya, ma'am, pwede po bang pa-review ng application na Peso Go? Thanks. Dahil baka makita nyo yung ads nila online, wag na wag muna kayo mag-i-install or mag-a-apply pa. Pakita ko muna sa inyo kung ano ba yung i-expect nyo dito sa may application na to. So yun na, simulan na natin. So yan na yung Peso Go at na-download ko siya sa may Play Store under Dolphin Lending Investor and chinek ko nga sa SEC kung tugma ba yung nakalagay dito sa kanila sa may application nila saka dito sa may website. And yes, SEC registered naman din sila. Tumpak naman pero hindi nangangahulugan na super legit sila at wala kayo dito matatanggap na harassments or mga pananakot pagka malapit na yung due date mo at pag na-overdue ka. Kaya mainam na reviewin muna natin bago kayo talaga mag-try. So meron nga pala to currently na 4.7 na rating and medyo mataas-taas na din yan. Pero hindi natin alam syempre kung yung iba dyan is mga nagtatrabaho lang din ito or sila ba talaga yung mga nakapag-try na. Kaya wag tayo agad-agad magpapalin lang sa may matataas na rating. Make sure na alam nyo muna talaga dapat kung ano yung mga i-expect nyo. Dito nga is nagpapaloan for first time ng 1,000 daw at up to 30,000 pesos pag repeat borrowers na. Yung loan term naman, 185 up to 210 days. So dito nga, nag-sign up na ako and nangihingi sila agad-agad ng password. So kailangan maglagay pala tayo ng password dito sa pinaka-application nila, 6-digit password. Tapos uulitin lang ulit. And ayan, successfully registered na ako. So dito is, na-offeran ako agad ng 3,000 pesos. Ano kaya ito? Get instant cash now. Up to 3,000 pesos lang kaya ang pwede sa may first time. So i-check natin, 210 days ang maximum term at may 0.09% per day na interest rate. And after naman is, may lumabas na ganito, transfer your balance. May nakalagay 3,300 tapos up to 32,300 pesos. Medyo malaki-laki yung inilagay nila dito pero expect natin na hindi tayo maa-aprobahan agad-agad sa malakihan na ganyan ha. Baka yung iba sa inyo nag-iisip, baka pwede kong i-go agad sa may 32,300 dahil nai-slide naman siya hanggang dun sa dulo. So kung baguhan pa lang kayo, first time nyo pala mag-a-apply, huwag kayo agad mag-expect ng malaki. So dito nag-go ako sa may 3,300 dahil yun yung pinaka-minimum ko na pwedeng ma-loan. So kailangan dito mamili ng loan purpose and sa may expected loan term naman, tayo mamimili. Ano ba yan? Sana ma-approve naman yung matagal, ano? Meron dito 91 days, merong 120, may 150 days at 180 days yung pinaka-mahaba. So nakalimutan ko pala, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. And congratulations sa may nanalo sa aking 100 GCash pang-load giveaway. Dahil lagi nga siyang active sa loob ng isang linggo na mag-like, share, comment sa may kada upload ko. So nakikita kasi na YouTube ko sino yung pinaka-active na subscriber every week. Kaya lagi ka din manood ng announcement, baka ikaw na yung susunod na nandyan. So PM nyo lang ako agad sa may FB page ko para ma-claim nyo na nga. So dito is sa may ID naman na pamimilian, ano-ano ba yung mga ID dito? Pwede ang UMID or UMID, passport, pwede ang SSS card, pwede ang PRC, ang TIN or TIN, driver license, national ID, voter's ID, madami-daming pamimilian dito na ID, PhilHealth, Postal ID, OFW ID, Pag-ibig, GSIS ID. Pero kung meron kayo sa isa sa mga to, wag muna kayo mag-i-install, panoorin nyo muna hanggang dulo. So after nga nun, ngayon lang ata ako nakakita na yung personal information nasa dulo, nasa last part. Dahil dito sa may una, ID muna yung hinanap. Resident type, saan tayo nakatira, education, marital, martial, OMG, parang akala ko lumabo na yung mata ko. Sabi dito, martial arts, marital status, ayan, single ba, married.
OMG. So, nagka-typo lang sila. Children number, ilan na yung anak natin? And next, sa basic information, ilang contact, reference ba or emergency contact ang kailangan dito? So, dalawa. Yan. So, itatype mo dito yung pangalan saka yung number. So may nagtatanong nga pala kung ano yung ginagamit ko na phone na lagi nyo nakikita dito. So ito nga pala yung Samsung Galaxy A17. Sobrang ganda niyan guys. And ganyan yung gilid niya. Pa-box type siya at super nipis lang din. O diba, sobrang mura ko lang na itong nabili sa may Shopee. 11,000 lang pero nagse-sale din to. Sobrang ganda, sobrang smooth. Napakaganda na to guys. Pwede nyo itong mabili sa may Shopee ng installment. Minsan may 0% interest for 3 months saka 6 months. Kaya itry nyo din, sobrang ganda na to guys. Samsung Galaxy A17. So, after nga nitong emergency contact, dito na tayo sa last. Personal information na, and lalagay lang natin yung first name, middle, last name, email, at naghahanap sila dito ng Facebook ID. At may asterisk. Ibig sabihin, kailangan maglagay tayo dahil hindi tayo makakapag next step pagka hindi natin inilagay. So ako, ayan, ako na muna. Huwag muna kayo maglalagay. Kasi personal na natin yan. Hindi natin alam, baka kontakin yung mga nasa friend list natin pagka inilagay natin yung Facebook ID natin. So mahirap na din. And sa may job type naman, so ano ba yung mga pamimilian dito na trabaho? Okay. So pwede ang employed, self-employed, at unemployed. Tatlo lang ang pamimilian. Kung may trabaho ka ba o wala, pwede ka dito. Pero, and ayun na nga, under review na tayo. So finally, makikita na natin, okay ba or hindi. So ayun, bumalik ulit ako sa may 30,000 pesos. Ano ang ibig sabihin na to? Okay, so your loan is under review pa din. Sige, mag-antay na muna tayo. Pero habang nag-aantay tayo, i-check muna natin kung ano pa ba yung makikita dito sa may application nila. Meron kayang delete account dito? Ayan. So, meron naman sila dito ang account deletion. Ayan, pwede nating i-delete ang account natin, pero hindi din natin sure 100% kung ma-delete ba talaga or hindi. And chinek ko rin pala yung kanilang agreement list. Yun nga lang, wala naman ako nakitang mga loan details din, kagaya nga nung kung magkano, ilang percent ba yung penalty natin pagka na-overdue tayo. So, wala. Hindi ko din dito nakita yung interest rate, kung magkano ba per day, per month. So, wala dito. Wala. So, hindi siya nakalagay. Pero sa ibang application, list na doon kung ano-ano ba yung mga matatanggal doon sa may ilo-loan natin. And syempre, yung overdue din, kasi yun din yung mahalaga, di ba? Pagka na-late tayo ng pagbabayad, ilang percent ba yon? Ilang interest ba yon? And ayan na nga, after nating mag-antay. So, ako nga po is, tanananan, ayan. So, you can resubmit after 7 days. My gosh, ang tagal din nating nag-antay. So, 7 days, pero may pa-check reason sila. Ano ba ang dahilan bakit tayo na-reject? So, yung nakalagay dito is unqualified. Unqualified ang person. So, hindi tayo qualified. We're sorry, but we are unable to serve you at the moment. So, please try again in 7 days. Mag-aantay pa ako ulit ng 7 days and update ko kayo. So, nakalagay dito, reject, suggest. May suggestion pa sila. And may pa-reject suggestion pa sila. So, sabi dito, similarly, you can choose to permanently delete personal information. Ayan, mas okay kaya kung i-delete muna natin yung personal information. Pero ako, hindi ko muna to i-delete dahil i-update ko kayo after 7 days kung ano ba talaga. Pero syempre, gaya ng pag-review natin, hindi ito matatapos sa may rejection lang. So, kailangan malaman natin, may panghaharas ba dito, may pananakot ba dito, magkano ba'y matatanggap dito. So, meron nagsasabi, thank you so much PesoGo for fast and easy transaction to make this loan. Syempre, hindi mawawala yan, ano, yung mga magaganda din na sinasabi, pero hindi tayo sure sa mga magaganda na yan. Kaya dito tayo sa may 1-star rating lang. So, ang sabi nga dito is, my application was smooth. I'll edit this later if the other transaction will go through. So, ayan, na-edit na niya. Actually, it's not smooth at all. And it's been 48 hours now. I still didn't receive the money yet. And your customer service was just an auto robot who replied my concerns. So, eto yung nakakakaba, no? Sabi nila na disburse na, pero 48 hours na ang nakakalipas, hindi pa din yan natatanggap. So kung ako sa inyo, kung sa may 48 hours na yan, wala pa kayo natanggap,
please screenshot your transaction, lalo na kung GCash yan, para may pruweba kayo na sa araw na yon, sa 2 araw na yon, wala kayong natanggap, para may ipapalag tayo kung sino mang agent ang tumawag. And next, never use this app, Peso Go. They will harass you through unlimited messages. It will cause so much trauma if you would read them, and they had big interest with short terms. I actually save all the verbal harassment through text messages even before your due date. Better try FT Lending, Bilis, and Mabilis. They are really a big help and low interest. So ayan na nga, merong panghaharas, check, may pananakot, may unlimited messages, and nakakatroma naman talaga. Lalo na kung talagang didibdibin mo, dadamdamin mo yan. So kung ako sa inyo, deadmahin nyo yung mga ganyang klase ng pananakot, dahil kung wala pa rin naman talaga tayong pambayad, better i-silent natin yung mga notification, yung mga text message, yung mga unknown numbers, i-silent mode natin or i-block muna natin hanggang sa magkaroon na tayo ng budget, so pwede nating bayaran for our peace of mind at doon tayo direkta sa application magbayad. So wag nyong intindihin yung mga nangaharas na yan, dahil mga tactics lang nila yan para mapagbayad tayo agad-agad. You've been texting me whole day and asking when will I'm going to pay my loan, which is 500 pesos. But the amount I receive is only 360 due to some fees. So nasagot na ang hinahanap natin. Sa 500 pesos, hindi siya buong matatanggap. So ang matatanggap lang ay 360 pesos. So may mababawas na 140, which is malaki-laki din. So that's it for today's video. Kung ako sa inyo, mag-isip kayo sa mga inutangan nyo na loan application, tingnan nyo muna talaga kung makakatulong ba or hindi. Pagka nakita nyo na yung due date, please wag nyo muna i-accept, lalo na kung wala pa kayong pera sa mga panahon na yon, sa date na yon, kung wala pa kayong budget na ina-expect na darating, wag nyo muna i-confirm. Pero kung meron naman at for emergency, choice nyo yan kung ipagpapatuloy nyo yung paglo-loan dito or hindi. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!